bilang pagtitiyak na naipatutupad ng maayos ang implementasyon ng contracting program ng pamahalaan na nagbibigay ng 40% discount sa mga pasahero at siguradong kita sa mga driver ng jeep, bus at operator. Personal na binisita at kinamusta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas pinalawig na programa sa Araneta Terminal sa Cubao kasama ang DOTR at LTFRB. Narito ang report mula kay Graciela Corazon. Ininspeksyon ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng Service Contracting Program o SCP ng Department of Transportation or DOTR sa Araneta Center Terminal sa Cubao, Quezon City. Sa ilalim ng Service Contracting Program or SCP, layunin ng pamahalaan na matulungan ng mga operators at drivers na labis na naapektuhan ng krisis sa langis. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., patuloy anyang magsasagawa ang ahensya ng mga programang makatutulong sa mga public transport operators at drivers upang magpatuloy pa sa operasyon ng mga ito sa kabila ng krisis sa langis. Habang patuloy na makatatanggap ng 20% na diskwento ang mga pasahero na makasasakay sa SCP unit. 40% naman ang matatanggap na diskwento ng mga senior citizens, person with disabilities or PWDs at mga estudyante. Masyado mataas ang presyo ng langis, masyado mataas ang presyo ng diesel, ay hindi na sila kikita. Pag hindi na sila kumikita, hindi na sila lalabas. Wala na ngayon kayong sasakyan. Kaya unang-una, susuportahan natin yung mga driver, yung mga operator. Pangalawa, yung mga discount na binibigay natin dahil naman para sa mga pasahero. Ito, para ulit, hindi magiging mabigat hindi magiging mas mabigat ang pagbayad ng pamasahe para sa mga pasahero. At so both sides ang ginagawa natin, yung mga operator, yung mga driver, pati na yung mga pasahero. At ito'y patuloy namin gagawin at tuloy-tuloy lang namin gagawin. Sa ilalim ng Net Service Contracting Program, babayaran ng DOTR, LTFRB ang mga bus drivers at operators ng 100 pesos kada kilometro. 40 pesos naman kada kilometro para sa mga modern jeepney at 30 pesos kada kilometro para sa traditional na jeepney hanggang makaabot ito sa 100 kilometro kada araw. Kasunod nito, sinabi naman ni Transportation Secretary Bani Lopez na makakaasaan niya ang pamahalaan na patuloy nitong susundin ang mga programang makatutulong sa mga tsuper at commuters sa ilalim ng direktiba ng Pangulo. Tulad po ng sinabi ng ating Pangulo, ang kautusan niya po sa kagawaran ng transportasyon ay tiyakin na mayroong pampublikong sasakyan na bumabiyahe upang sa ganon hindi naman po mahirapan ang ating mga commuters. Pangalawa po, natiyakin na may maiuwi pa rin kita ang ating mga driver, mga operator, mga tsuper. Makakaasa po kayo ng inyong gobyerno, gagawa po lahat para matulungan ang ating mga tsuper, operator, ang transport sector. Kasama na rin po dyan ang ating mga commuters. Samantala, paglilinaw ng Department of Transportation or DOTR at Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB na hindi na pinapayagan pa ng Pangulo na i-require pa ang pag-i-install ng mga GPS sa mga PUVs. Ito ay upang hindi anya mahirapan ng mga operators at tsuper na makapasok sa Net Service Contracting Program. Tanging kailangan na lang anya ng mga operators at tsuper ang QR code na ibibigay ng LTFRB upang ma-monitor ang itinatakbong kilometro ng bawat PUB units na kasama sa programa. Para sa EuroTV News, Graciela Corazon, sumasaludo sa bawat Pilipino.